Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ito ang karaniwang imahe na nakikita natin araw-araw. Mga imaheng sa paningin natin ay kahirapan. Lagi na lang lumalaban sa kahirapan. Hindi pala para sa ilan. Ang konting barya sa palad ko. Halos 2 taon na ang nakararaan nang ipalabas ng Eyewitness ang dokumentaryong P36. Meron ho kami ipapagawa sa inyo. Yung 36 pesos, ibibigay namin sa inyo. Tapos gagastahin nyo po yung 36 pesos sa pagkain ninyo. Inalam ng dokumentaryong ito kung tama nga ba ang datos mula sa National Statistical Coordination Board na nagsasaad na 36 pesos kada araw ang kinakailangan ng isang tao para makapamuhay ng disente. Magkano yung ganito niya? 25. 10 pesos. 10 pesos? Oo. Magkano natira? Sa challenge na ito, umaga pa lang ubos na ang 36 pesos. Yung mamaya na lang yung 14 pag-ikot ko. Biyahe pa ako. Sinubukan namin kunin ang panig ng gobyerno. Ngunit, Madam President. Ma'am, pinabok. ito naman ang datos na inilabas ng NSCB ngayong taon. Lumalabas kung ikaw ay nasa NCR, 8,250 pesos ang kailangan na kinikita ng isang pamilya na 5 ang miyembro para mabili mo yung lahat ng food at non-food na basic needs mo. Ang datos na ito ay magsisilbing basihan ng mga ahensya katulad ng DSWD, DOLE, NEDA at ibang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang poverty threshold ng bawat lugar sa Pilipinas. Ngunit may saysay ba ang datos na ito para kay Juan de la Cruz? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kahirapan para sa pamahalaan at para na rin sa pangkaraniwang mamamayan? Ang pamilya ni Ronald ay tipikal na makikita sa gilid ng kalsada. Nakatira sila sa ilalim ng tulay, katabi ng estero. Ito ang itsura ng kanilang bahay. Siksikan, hindi dahil sa dami ng gamit, kundi dahil sa sobrang liit ng espasyo. 3-in-1 na ito, sala, kusina at kwarto. 5 silang nagkakasya rito. Ako po yung mas maraming time dito po sa bahay. Kasi po yung asawa ko, siyempre lang umaga po pumapasok yan. Tapos darating po siya ng mga 7 or 8 ng gabi. Ako po yung nag-aasikaso sa kanila. Ako po yung nagpapaligo sa dalawa. Tapos inahatid ko na eskwelahan. Hatid sundo po yan. Tapos po nun, pag nakapasok po sila sa eskwelahan, nagluluto naman po ako. Kung ibabase sa datos ng NSCB, non-poor o hindi mahirap na maituturing ang pamilya ni Ronald. Kumikita kasi sila ng mahigit 8,251 pesos kada buwan. Actually, yung poor, anong description niya, parang sinasabi lang natin dito, yung pinaka-minimum na basic needs pa lang, hindi na niya kaya. Kumbaga, yung kinikita nila, sapat lang, or parang kulang pa para sa pang-araw-araw. So, pag sinabi naman nating non-poor, hindi natin sinasabi na directly na mayaman siya. Sinasabi lang natin, yung income niya is enough para, more than enough para mabili yung mga minimum basic needs. Katulad ni Ronald,
Kumikita rin ang lagpas 8,251 si Delma. 5 rin ang miyembro ng kanyang pamilya. Ice cream vendor ang kanyang asawa, may 3 silang anak. Yari sa konkreto ang kanilang bahay, kompleto sa appliances. At higit sa lahat, may sariling banyo. Nagtitipid. Kung hindi naman talaga importante, hindi kami gagastos. Basta kailangan yung kung ano lang yung kailangan, gagastosan. Yun lang ang inaano namin. Hindi na yung wala namang kabuluhan. 3 ang aking mga anak, lahat po sila nag-aaral. Yung panganay grade 5, tapos yung pangalawa po grade 4. Yung bunso ko po nursery. Ngunit katulad ng naging argumento sa P36, tila hindi pa rin daw makatotohanan ang mga datos na inilabas ng NSCB. Ang isang sinasabi ko lagi ay yung usapin ng kahirapan ay usapin nating lahat. So dapat maging mas accessible ang lengguwahe ng poverty sa karaniwang Pilipino. Kasi ngayon, ang nagkakaintindihan lang pag nag-uusap ng poverty ay mga economists at mga statisticians. Ay, yung kuryente, saan makukunin? Bilang paghamon sa datos, nagsagawa kami muli ng isang challenge sa 2 pamilya. 2 pamilyang may parehong kita kada buwan. Ngayon, sabi ho ng gobyerno, 275 pesos lang ang kailangan mo sa isang araw. Ginagastos ng isang pamilya. Ito, subukan natin kung anong mabibili natin sa 275 pesos. Pero kung parehong bibigyan ng 275 pesos o ang sinasabi ng datos na halagang sasapat para sa gastusin ng isang pamilyang may 5 miyembro, saan kaya nila ito dadalhin? Tutugma kaya ang datos ng NSCB